And in this coming 2024, Lord, we continue believing and declaring that you are still the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, whom we will praise and whom we will worship. Be lifted on high, O God, in this morning, and we exalted you, Lord, in this place. Pagharian mo kami, Panginoon, in our minds, in our heart, Lord God. And in this place, Lord, maghari ka, declaring your goodness, your faithfulness, Lord God, in this place. In Jesus' mighty name, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's give thanks to the Lord. Hallelujah. We praise you, for He is mighty and powerful, God. Thank you, Lord. Yes. Give thanks to the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, one more time. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Come on. for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with songs of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Come on, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart and a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Come on, with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you,
wonderful, oh God. Hallelujah. Praises be to the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Hallelujah. Come on, let's continue to praise Him. Hallelujah. All you righteous people, run to the tower, which is our God. He's my tower, And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep little hour, He will crush and devour and bring the power of darkness underneath my feet. Come on, once again. For the Lord is my tower. Yes. And He gives me the power
praise your name, O God. Truly, you are mighty to save, O Lord. Thank you, Jesus. Lord, we come now, Lord, to worship you. Panginoon, patawad sa mga kakulangan namin. Sorry for everything, Lord. Here we are right now, down at your feet, Lord, worshiping you, praising you intentionally. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Yes, Lord. Come on, worship the Lord. Just to bring something that's a word that will bless your heart. Minsan pa, gawin natin ang Panginoon. When the music fades, all is stripped away, and simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song to the song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the waitings of you. We're looking into my heart. Come on, Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It is always about you, oh Lord Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. So long we can go, all I have
Yes, Lord, you're looking into our heart. You're looking into our heart. Into our heart. Yes, Lord. You're looking into my heart. Into my heart. Yes, Lord. You're looking into my heart, into my heart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Not in our outer appearance, but in our heart, O Lord. You're looking into my heart, into my heart. Thank you, Jesus. Father God, as we gather today, may your Holy Spirit be with us and guide us, that will create joy in our heart, so that we will continue serving you, praising you, Lord, and worshiping you. Prepare our heart in the next year, O Lord God, so that everything that we may face, any circumstances, O Lord, we will become victorious, because we know that you will never leave us nor forsake us. For you are with us, Lord. Thank you, Heavenly Father. This is our praises. We give you back all the glory, all the honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. God is good. All the time. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alright, meron po tayong mga announcement. Ongoing pa rin po ang ating Bible studies from Yapak to Manok-Manok. House churches. Galieto Residence, Laurio Residence, Sacapaño Residence, Bilarmino and Bustamante Residence, Ambulong, Team Boracay Cyclist, Tambisaan, Malabunot, Yapak, Talipapa Bukid, Bulabog, and Angol. Women's Fellowship every Tuesday at 5 p.m. onward. From North Women, venue po is kila Sis Jessica Sacapaño. And from South Women, to be announced po. Prayer meeting and midweek service every Thursday. From North area, the upper room at Cloud Residence, Hagdan, 5 p.m. onwards. From South area, the House of Worship at De Los Santos Compound, 5 p.m. onwards. Men's Fellowship, every Wednesday at 6 p.m. Venue po is to be announced na rin po. Kila po Brother June Santillan po. Discipleship training every Friday at 5 p.m. at Agape School. Children's Ministry every Saturday, Bantod sa Hilito Compound, and also sa Cagban po. Water baptism as soon as you desire
and decide. Approach nyo lang po si Sis Sheena or si Sis Aura pag willing na po kayong magpabaptize. Youth Fellowship. North area, every Saturday, 6 p.m. onwards. Venue po is to be advised. South area, every Saturday, 5 p.m. onwards at Hilito Compound. Meron pong, at sa North area prayer meeting, every Saturday morning, start po ng 10 a.m. to 12 noon. Venue po is kila Sis Jessica sa Capanyo Residence. Huwag din po natin kalimutan na i-like, follow, and share our page, Church on the Rock, Assembly of God, Boracay, and every social media platforms, Facebook, Instagram, and YouTube. So yan po, rain or shine po, tuloy-tuloy po ang gawain ng Panginoon. And meron po tayong mga first-timer. Greg Almazona and family. Yan po, welcome po sa Church on the Rock, Boracay. And now let us proceed to another form of worship. Tinatawagan ko po si Bro Danilo Danny Villarmino, sorry po. Yes, Danilo po. So, Nagasaya-saya kasi mong nabinyagan mo kot uman mapabaptize na akot uman ka ra. Pasensya ka mo makuan ang lalamunan. Praise the Lord, maraming salamat sa umaga nga ing tipo ni man kita ya sa rayang pulpito. Agraya ay dito kita sa form of giving. Dayay nakikita ng Diyos ratong tagapusoon kung paano kita magtao sa atong ikapo. Kaya na sa atong kanta nga to, nakikita naton. Siguro ay raya lang ro akong last nga pag tao tithes and offering, aton sa pag-share tithes and offering dayang year. Dahil hindo na, inaga, 2024 yun. Oh, dayang year 23. Year 2023. Ngayon lang, ang last. Bukas, 2024 na, another form of giving. Amen. Hara may bilin ka ito, Ginoo. Ito ang bilin ng Panginoon sa atin sa 2 Corinto 9:6. Rapabilin-bilin ra katon Ginoo. Anang hambay. O, nakita na ninyo? Bakas-bakasay, maugano. Ito ang sabi ng Diyos sa 2 Corinto 9:6. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay ani ng marami. Amen? Napakaganda ng salita ng Diyos. Tuod gid man, kung kita magtanom singkriti, ro ibalik it Panginoon sa aton, singkiri man. Pero kung tayo'y magtanim ng mas marami, pagpapalain tayo ng Panginoon. I-release na katon, blessing upon blessing, pagpalain tayo ng Panginoon Isos. Hindi gid imaw isikadaywa sa pagtao katon blessing kung sundo naton daan nga utos anang hambag abi katon hay maron magtanim tayo o upang may anihin tayo. Ano hambay sa Kawikaan 20 verse 4? Anang hambay sa Kawikaan 20 verse 4, ang taong tamad magtanim ay walang magagapas pagdating ng anihan. Amen? Grabe ang salita ni Diyos. Patuloy pa ko sa bilog pang verse. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at pipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nabibigay ng sagana. Amen.
dapat kita magtauhay masaya. Malipayon kita. Kung katao ka malang agmedyo ga kusmod ka, may paruwa. Amen? Magtautat malipayon. Gives to the Lord, thanks to the Lord. Give tanan-tanan daton nga tanan nga mga bagay pasihamatan naton. Sa adlaw-adlaw, nga ginataw naton sa atong kabuhi, pasihamatan naton. Dapat magkalipay tayo. Masya sa atong tithes and offering adlaw nga na, kalipay kita sa pagtao, maski conforme na basta't malipay. Alin mo man mabaho din na tao kung ikaw ay kontra gusto yung pagtao alanganin. Controversial. Masama tao kay o hindi. Maroon na tawag nga bukas palad. Amen? Pag oras nga marami ang binibigay mo, yung kamay mo bukas. Pero kung tiklop ang kamay mo, ayan, kakaunti. Amen? Nga patuloy na kita sa ating gawain. Even no mag-abot na rayang 2024, kabay gid nga abo pang pagpapala gabot sa atong kabuhi ag kabay nga padayon gid kita magtao sa atong po. Amen. Ay kung halimbawa rayong 2023, uwa kita ka tao dahil sa circumstances gabot sa atong kabuhi, ipangamuyo naton sa 2024 nga makagtao kita mas abo pa sa Ginoo. Amen. Mapangamuyo kita. Heavenly Father God in heaven, Lord, thank you Jesus sa araw na ito, Father God, na iniipon mo kami dito sa lugar na ito upang pagbulbulayan namin, Lord, ang salita mo. Maraming salamat, Panginoon Jesus, na ikaw ang may hawak ng aping buhay, Father God. Maraming salamat, Panginoon Jesus, na pinaalaala mo kami bawat isa sa amon, Lord God, na magbigay ng aming ikapo, Father God. Dahil alam namin, Lord, ikaw lang ang nakaalam. Nakikita mo sa aming puso kung kami nabibigay o hindi, Lord. Lord, pagpalain mo pa, Father God, ang nabibigay ng mas marami, Lord God. Even do mga nagbigay ng konti, Lord, i-release more blessing upon blessing kanda, Lord God, upang pagbigay na sila ng mas marami pa, Father God. Alam namin, Lord, ikaw ang sa iyo lahat-lahat ang nanggagaling ang mga bagay nga tanan-tanan, Father God, dahil ikaw lamang ang tag-iya kung tanan nga mga bagay nga, Father God. So, we give you first, Lord. We give you honor, Lord. In Jesus pray, amen kag amen. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik, libig at umaapaw, ang siya ninyong maranas ang pag-ibigay. Pag nagbigay, magbigay ng may kagalakang magbigay, ng mula sa puso magbigay, ng may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin. Magbigay ng may kagalakang magbigay. And this time, we will have presentation coming from Brother Shima. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Amen. Mapagpalang araw po sa lahat. Salamat sa Panginoon at ginamit naman ako dito sa sa totoo lang, pauwi na kami ngayong January 2. No, ako napapasalamat dahil ginagamit pa rin ating talento para sa ating Panginoon na buhay. So, sa hindi nakakakilala sa akin, ako si Shima, no? Ako yung drug pusher noon sa natukhang ni Duterte at ngayon nandito na nagsiservisyo sa Panginoon para bilang testimony, bilang nagpapatotoo na talagang buhay si Kristo, no? Talagang buhay siya kasi kung hindi siya buhay, wala na ako dito ngayon, patay na ako. Ako yung mamamatay. Amen, kasi lahat ng kasama ko patay. Pagpunta, pabalik ko sa Cebu, natatakot nga ako kasi baka ako matay doon, pero hindi. Kasi nandito si Kristo, buhay sa buhay ko. Amen? So itong kantang to, no? Ididikit ko to sa lahat ng tao, no? Lahat ng tao lahat ng tao na nahulog sa kasalanan,
na patuloy pa rin sa kasalanan. Para sa mga taong patuloy na bulag sa katotohanan. Amen? Okay na? Sige. Yan, sige. Ang katag to ay para sa mga taong patuloy na alipin ng kasalanan. Para sa mga taong patuloy na bulag sa katotohanan. Amen. Oo, masarap pero masama. Alam mo na yung tama pero ginawa. Paulit-ulit hanggang sa di makawala. Tapos magtatanong kung bakit buhay ko ay malala. Oo, masarap pero masama. Alam mo na yung tama pero ginawa. Paulit-ulit hanggang sa di makawala. Tapos magtatanong kung bakit buhay ko ay malala. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga bagay na kahit kailan di mo pinaghahandaan. Lagi mo lang iniisip pasarap at payaman. Bagay na di ka maliligtas sa kapahamakan. Nagpaalipin ka sa iyong mga hilig ng laman. Kahit alam mo ng mali, ginusto mo pang matikman. Paulit-ulit ka na lang sa iyong kapabayaan. Kapalit ng buhay na panandalian, di mo kayang bitawan kasi napakasarap. Natatakot ka na isuko, baka di na malasa. Ito ang resulta ng lahat ay nagiging masaklap. Dahil lang kung ba't kalooban mo ngayon umiiyak. Alam ko na pagod ka na rin buhay sa nagawa at hindi mo rin sundal at nabasi mo sa pagkakula at mensahe sa Biblia iyong binabaliwala. Tukso at karangyaan tinakil. Ay, sorry. Tukso at kalangyaan, tinakilig ng sagad. Kilala mo nga pero di mo sinusunod si God. Oo, masarap pero masama. Alam mo na yung tama, di na ginawa. Paulit-ulit hanggang sa di makawala. Tapos magtatanong kung bakit buhay ko ay malala. Oo, masarap pero masama. Alam mo na yung tama, di pa ginawa. Paulit-ulit hanggang sa di makawala. Tapos magtatanong kung bakit buhay ko ay katakot-takot na parusa ang sa'yo'y nakaabang. Buhay ka pa kasi kaya't hindi mo tuwad lang. Lahat tayo makasalanan, walang sinong matuwid. Kung wala si Kristo ay di tayo makakatawid sa langit kung saan nakaantay ang gantimpala para sa mga taong tunay na nampalataya sa Kanya. Nag-iisa natin na tagapagligtas, di masasalba sarili mo, wag nang mangmataas. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Namatay sa krus noon para iligtas ka ngayon. Magpakumbaba ka at aminin mga kasalanan. Pagkatapos pagsisihan, lahat ay talikod. Iyong isuko buhay mo at magpagamit sa Kanya. Mamuhay ka ng matuwid pagkat ginamit ka na Niya. Iba ang nagkakasala sa taong makasalanan. Di ka mapasok sa langit kung di mo sisimulan. Itanong mo sa sarili, saan ba ako papunta? Kung sigurado kang sa langit, dapat may ginagawa ka na. Oo, masarap pero masama. Alam mo na yung tama, di pa ginawa. Paulit-ulit hanggang sa di makawala. Tapos magtatanong kung bakit buhay ko ay malala. Oo, masarap pero masama. Alam mo na yung tama, di pa ginawa. Paulit-ulit hanggang sa di makawala. Tapos magtatanong kung bakit buhay ko ay malala. Thank you. Praise the Lord. Practice lang yun. Thank you. Nabigla kasi. Thank you, Brother Shima. And now let us proceed to our congregational prayer by Sis Claire Lorio. Good morning to all my brothers and sisters in Christ. Hallelujah. Tumayo po ang lahat at bigyan nating, parangalan natin ang buhay na Diyos sa umagang ito. Sabi nga sa Psalms 107 verse 1, let us give thanks to the Lord for He is good. His faithful love endures forever. Hallelujah. Almighty Father, lumalapit kami sa iyong presensya, nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawang kapalpakan sa buhay.
Siyasatin mo, O Diyos, ang aming puso at isip. Help us, Lord, to understand your instruction so that we can obey and follow with all our heart. Give us the confidence to speak your word, O God. Magagawa namin, O Diyos, ang lahat ng ito sapagkat kasama namin ang iyong banal na Espiritu na siyang pumapatnubay sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ng aming pastor na patuloy inaalagaan ang ating spiritual life. Patuloy nagtatanim ng kagandahang loob mula sa Diyos. Naway patuloy mong palakasin ang kanilang spiritual, mental at physical na pamumuhay. Yes, Lord, marami man ang mga frustration, Lord, this year 2023 sa aming mga Bible studies, families and friends. Hindi kami titigil manalangin para sa kanilang kamalayan, Lord, na mabuksan ang kanilang puso at kaisipan sa katotohanan this coming year 2024 that life is meaningless without serious relationship to God. May the floodgates of heaven open and pour out His blessing this coming 2024. May Yahweh, the God of Israel, be praised from everlasting to everlasting love. Lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Sis Claire. And now, let us prepare our hearts to hear the Word of God. At ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito ay ang ating Pastora Teresa Atienza. Thank you, Sister Grace. Sabi nila, year-end. This is a year-end message for the last Sunday of 2023. Narinig ko kanina sinong Dani, sa isang taon daw, ito yung katapusan ng taon na magbibigay. Hindi pa nung, may duna pa sa gabi eh. Pwede pa naga. Duna sa gabi, ano na yon, New Year. So, we cannot avoid na magbabago talaga ang taon. Pero isipin nga natin, babago ba talaga? Today, baka magulat ba kayo na parang sasabihin nyo, Pastora, parang hindi naman 24, hindi naman 25, bakit yung mensahe mo ay pang Christmas? Kasi po, parang sa mga younger generation natin, yung mga nakikita at naipapamamulat po natin sa kanila, yung mga parol, yung mga Christmas tree, yung mga Christmas lights, yung mga handaan, yung mga partihan, maganda naman po yun. At okay naman. Pero wag po natin kalilimutan sa mga taong nagsakripisyo para maipanganak si Kristo, hindi po natin masyadong alam. We often heard about the Virgin Mary, her virgin birth, na kapati siya ng ating buhay ngayon bilang isang mananampalataya kay Kristo. Pero parang na-impress lang sa akin ng Lord about the Joseph of the birth of Jesus. So, parang na tawag dito, habang binabasa ko ang book about the Mary culture, na nai-impress ng Lord na dapat maintindihan pala dapat ng mga lalaki na ang Kristiyano ay ang Christmas ay isang pamilya na may isang ama na nagbubuo ng lahat ng bagay para maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay ni Maria at maipanganak si Jesus. So, ngayong umaga po, titignan po natin ito. This is a character study. Hindi siya typical na textual, sermon, with the outline, but it's more on a character study about Joseph. Hindi ba kayo nagtatanong kung sino ba dito ang Joseph na ito among Joseph, because that was been taken from the Old Testament. Matthew is more on the Old Testament context. So,
alam natin masyado. So ito yung first Christ story. Hindi ko alam kasi nag-i-evolve na lang yung mga mensahe para nabuo yung Christmas. Pero the birth of Christ, and this is the story. Familiar po tayo sa story, especially, ayan, basahin natin ang Matthew 1:18 to 19. Kung pwede po, i-flash ninyo dyan sa screen yung Bible since andyan na lahat. Salamat sa tulong ng mga team natin para sabayan na lang natin magbasa. So sige, lakasan natin. Huwag kayo mag-contribute, kayo magbasa kayo kasi andyan na sa harap ninyo. Yung mga nasa harap, magbasa yan. O sige. Okay, look at that. Pause. But before the marriage took place, while she was still a virgin, became pregnant through the power of the Holy Spirit. Parang sa kultura ba ngayon ng mga millennial, may isip nyo ba yan ngayon? Sa modern day story natin, ma-reconcile mo bang while she is still a virgin, she was pregnant? Parang yung vocabulary mali, no? Paano nagbubuntis ang birhen? Which is na as a Catholic, before a Catholic fanatic or from a Catholic background, alam natin na ang birhen pero hindi malalim na pag-uunawa kung ano 'yon. So tingnan mo, si Mary alam natin na nagbuntis siya, na pregnant siya. Pero 19, tignan natin. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want, look at that, do not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. So sa cultural context, nang bago sinulat yan ni Matthew, kung ikaw kaya isang tapat na lalaki na umibig ng lubos at mangasawa ka ng isang buntis na, that was 3 months, sinabi sa book, 3 months na buntis dyan si Mary. At ang pinalabas ni Mary, sabi niya, nabuntis ako kasi banal na espiritu ang tatay nito. Can you imagine that silly and crazy story? Guys, parang narinig nyo na ba yun? Siguro ngayon hindi. Bakit ko sinasabi ito? Kasi po ang kultura nung kapanahunan ni Mary at ni Joseph, ibang-iba sa kultura natin ngayon na kahit ilan na ang anak mo, pwedeng asawahin ka. Walang issue doon na kahit ilan na ang anak ninyo. Ngayon, sa kultura natin, wala yan. Tanggap natin yan na kahit ilang anak mo na, basta gusto kita, pwede tayong magsama, pwedeng mag-asawa. Iba po ang kultura sa panahon ni Joseph nung time na yon bilang isang lalaking mag-aasawa. Tignan natin kung ano yung iririsgo ni Joseph dito. Para ma-portray lang niya at maganap sa buhay niya ang kalooban ng Diyos. Alam natin na, Lord, fulfill your purpose in my life. Diba? Ganun po tayo. Lord, tuparin mo ang kalooban mo sa buhay ko. Pero po, hindi natin minsan alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin at kung dumating po ang mga pagsubok at hindi po natin alam, doon po tayo natatamaan. Tama po? So bago po umiwan itong linggo na ito at pupunta tayo ng 2024, the prayer that we have had is, we want to know more your purpose in my life by digging deep through the Word of God. By giving an excellent time of family devotion in the family. Dahil walang makaka-replace na tagumpay. Maganda yung matagumpay ka. Marami kang resources, maganda po yun. Pero kapag
ang pamilya mo ay hindi mo mabigyan ng tamang panahon, tamang pangaral, tamang pundasyon, wala pong tagumpay na makakapalit sa isang sirang pamilya. Kaya ito po ang pinanghawakan ni Joseph. So ang isa sa nakita ko dito ay ang pananampalataya ni Joseph. Pananampalataya ni Joseph. Sige. Tingin natin, diretso ma'am. Sige, yeah. We can see these 5 principles through this faith. If lahat po tayo may pananampalataya, baka pwede niyong gawing 6 or 7 or 8 or 10, bahala po kayo, pero 5 lang po. At sana wag po tayo abutin ng 12:00 dito sa 5 ito. So, lahat kayo nakatingin sa relo at wag po, hindi po ako magalit pag lahat kayo nakatingin na sa akin pag sumobra tayo sa oras. Dahil alam ko, lahat dito may mga schedule para sa inyong New Year mamaya. Yung iba dito maghahabol ng mga panghanda. Yung iba dito sana wala naman, magsisiksikan sa 12 bilog. Sana wala naman po sa atin. Wala po yan sa atin. Yung may mga lucky ball. Yung may mga 10, 10, whatever it is. Sana wala sa atin po. Dahil alam po natin, dahil po tayo po ay matatalino na. Tama po ba? Naturuan na po tayo ng katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa ating kaisipan na akala lang natin ay tama, pero mali pala. So ngayon, ang isang salita na gusto nating mapapanghawakan ay ang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? If you are familiar with the faith in Hebrews 11:1, mahalaga po yan. Dahil dyan po nakaangkla ang lahat ng ginagawa natin. So ang pananampalataya ay may 5 mukha sa buhay ni Joseph. Titignan po natin na ayan, nakikita natin. Sige Ma'am Rose, diretso. Because of that pananampalataya, nagawa ni Joseph na magiging kind under pressure. Alam mo yung nasa isip niya, i-divorce niya quietly si Mary dahil ayaw niyang mapahiya. Dahil kapag ka malaman ka nung sa panahon na nila na naging immoral ka bago kayo aasawahin, ang batas ay magsasabing ipapahiya kayo sa publiko at papatayin kayo sa pamamagitan ng pagbato. So, ganun ang risgo ni Joseph na hinarap at ayaw niyang mangyari kay Maria. So, ang pananampalataya, huwag po tayo maging super spiritual, paintindihin lang po natin ang sinasabing kindness. Yung pagiging, sabi niya, sige lang, kahit iniisip ni Joseph at this moment is, sabi niya, niloloko ako ng babaeng ito. Sinong pinapaniwala niya na magbubuntis siya ng banal na espiritu? O church, kayo ba? Maniniwala kayo kung may lumabas dyan sa Facebook na may nagsabing isang birhen ay nabuntis dahil ang tatay ay banal na espiritu? Maniniwala ba kayo ngayon na mayroong mga ganyan? Eh, ganun din si Joseph. Sabi niya, Nako, ikakasal na lang kami, mag-aasawa na kami, kaya pa niya akong lulukuhin. Hindi pa niya, gagamitin pa niya ang Holy Spirit para sa panluloko niya sa akin. Lagot ka sa akin kung hindi kita mahal. Alam mo kung bakit tinago rin ni Joseph? It is because at stake din ang reputasyon niya at ang negosyo niya as a carpentry business in the industry. Aside from cultural na consequences, ayaw niya rin na mapahiya siya doon at mabahidan ang kanyang reputasyon sa industry ng business na ay grabing kahihiyan to. Isang matapat na lalaki, lulukuhin ang kanyang pangangasawahin at so grabe si Joseph hanggang sa makikita natin that even if ganun ang naglalaro sa kanyang utak, that faith produces kindness and that godliness goes together. Hindi pwedeng masabihin na
True faith, kaya yan. True faith, kaya yan. Papapakita po natin ng godliness to this kindness at hindi po siya maghihiwalay. Ang kultura natin ngayon, we suffer from moral decline. Okay lang yung palit-palitan ng asawa, friends with benefits. Partner in crime, partner in business, partner with benefits. Morally decline. Hateful, ang daming mga bashers. Tingin ka lang dyan sa Facebook kung mapapasama ka sa mga away, yung nag-post lang kung wari, yung isang post na hindi nagugustuhan ng publiko, ang daming bashers. So that is our society ngayon. Yun yung paligid natin ngayon. Kaya kung hindi po kayo aware, yung mga bata natin, na mga elementary, ang mga terminolohiya po nila, manang-mana po sa social media at sa mga telenobela. Manang-mana po. Kasi alam nyo, dun po sila naghahugot ng kanilang pattern in life. Yan po. Sana po, wag mangyari ang spiritual and moral decline in the context ng may mga pananampalataya na mga ama at mga ina sa loob ng ating pamilya. May mga bullies. Bakit? Walang totoong pag-uunawa sa sinasabing gratitude. No real understanding of the word gratitude. Mababaw. Dito nila ina-apply ng 99 na mabuti mong gawa, isang beses na kamali, lahat yun ay nawawala because people doesn't understand the true meaning of gratitude. If you are not gratitude on what God, kung hindi mo ramdam ang kapatawaran ng kasalanan mo, hindi mo ma-realize kung ano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kasi po wala po tayong ipagmamayabang, ipagmamalaki, maliban lang po sa habag at biyaya ng Diyos at mababanggit natin, thank you Lord, you are so good. Amen. We are up to following the flow of our culture and society. Please do not forget the real score of the essence of your faith in the family and in your lifestyle. Sabi ni Jesus, Proverbs 12:10, tignan natin. Basahin natin. Proverbs 12:10. Ano sabi? Wala kayong mga Bible? Kindness and godliness goes together. John 8:41, sabi ni Jesus, nung panahon na, because of the decline, kaya si Joseph, pinatunayan niya na dapat may totoong ama na magbibigay ng pattern sa kanyang magiging anak, kaya pinanghahawakan niya na matupad ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Jesus, kung totoong anak kayo ni Abraham, sana ginagawa ninyo, kung totoong ama ninyo si Abraham, sana ginagawa ninyo ang ginagawa ng inyong ama. Look at that. The illegitimacy stigma. If hindi ka totoong, so naisama doon, that context nagsasabi na the true faith displays a real image of a godly father through your kindness. Di ba nagsasacrifice yung mga parent, hindi lang para makakita ng pera. Higit sa lahat, tingnan mo rin ang foundation ng mga anak. Leviticus 20:10, Joseph models a Christ-like response towards the situation. So, may kindness under pressure siya. Alam mo yung word ngayon, kindness under pressure, can work
under pressure. Yun yung mga requirements sa mga job-related interview. Can you work under pressure? Because in life, there is pressure. Amen? If you want success, you are willing to face pressures in life. And sometimes pressure is good para lumambot tayo, para less ang time natin. Kung isa kang karne at ilalaga ka ng 24 hours sa uling, kung may pressure cooker ka, 1 hour kayang-kaya. So sometimes pressure is good. Sometimes. And sometimes it's true. Number 2, that faith brings courage over fear. Courage is a good characteristic of a faithful man. In Matthew 1:20, ano ba yung takot ni Joseph? As he considered death, tignan mo yan, the angel appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid. So, bakit siya nagkakaroon ng visitation from the angel? Dahil natakot siya. So makikita mo, kailangan niya hindi pera, kundi kailangan niya courage para maintindihan niya ang kalooban ng Diyos. Para mawala sa isip niya ang mga agam-agam niya at mga maling iniisip niya. Hello? Because hindi naman siya siguro, nanarinig lang nila ang book of law. At wala pang Holy Spirit at the moment because that was during that time. Matthew na sinisulat, it's more in the context of the Old Testament. So kung titignan natin, the angel quitted that fear. Ang visit ng angel, nagtanggal ng kanyang takot. Lahat po tayo may takot sa buhay. Tama po ba? Kung takot po tayo, normal po talaga na matakot tayo. So, but when he heard it was God's plan, anong nangyari? He was courageous to accept the faith. Sabi niya, bahala na, haharapin ko to, basta alam ko kalooban mo ito, Lord. Kalooban mo ito, Lord, at sinabi mo, pinahayag mo sa akin, susundin kita. So nagkaroon siya ng courage. Ang courage, it's because of the faith. So, may courage over fear. Hindi lang nanaig yung takot. If we feel panic, pressure, confused, of what to do next, alam mo, relate na relate kayo dito, relate na relate din ako. Kung naiintindihan natin ang message na ito, lahat po tayo will feel sometimes panic, pressure, confused of what to do next. Anong susunod ko na gagawin, Lord? Sa mga negosyante, sa mga nagpapaaral, sa mga may nire-require na mga paperworks. What to do next? Naku-confuse ka. Remember, this is our theme. The Lord has done great things to them, to the season nila. The Lord has done great things to them. And also remember that the Lord has done great things to us. Because our God is only not the God of a Chronos time. He is a God of a Kairos time. That when He says that He makes all things beautiful in His time. And in the heart of a man, He set eternity. But people do not grasp that. So we are eternity-driven. Kaya alam natin yung taon nagbabago lang, walang katapusan. Kung may pressure tayo 2023, we do not know the pressures that may come on the 2024. Because God is doing the increase in our life. And if the increase of God, the pressures, the tensions is there, be better prepared for that. Be courageous. Men and women with faith, be courageous to face all the fear that we have had. Because ang takot itself, hindi kalooban ng Diyos. Normal na matakot tayo because you are human being, but when the Holy Spirit speak to you, this angel visited and revealed the plan of God. Then,
ang mangyayari sa atin. Huwag tayong matakutin, huwag tayong urong-sulong. Courage will be needed. Amen. So hindi lang puro, Lord, i-bless mo naman ako. Lord, i-bless mo naman ako. We are already blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Kaya wag tayo nag-expect. Anong ibig natin sabihin ng blessing? We are already blessed. Just pray for, Lord, give me courage. Okay? So, para maiba naman, hindi naman sinasabing New Year's resolutions ito. John 16:13 and in Proverbs 69, basahin na lang ninyo. Dahil God's ways are not ours. Ang kapamaraanan ng Diyos, iba sa kapamaraanan natin. Tama po ba? So, number 3, that Joseph manifest in guidance and revelation. During his fear, during his confusion, God see him. And He sent His angels. Hindi po ba natin alam na nakikita ng Diyos ang ating mga damdamin at puso? Yung paulit-ulit sa song natin kanina, God is looking into our heart. Why heart? Because ito ang puso, ang kupong mapagana sa bawat minuto at araw natin. Siya yung magkikarry over kung ano yung nilalaman ng iyong kaisipan. Kung ang kaisipan mo ang Diyos at ang puso mo ay nagsabing mahal ko ang Diyos, nananampalataya ako sa Diyos, and I am a godly man and woman of God, I will execute kindness over pressure. And I will execute courage over fear. And I will seek guidance, because when you seek guidance, the revelation of the Word of God is really real. Hallelujah. Kapag nagpapanik ka, kapag ka naku-confused ka, hindi mo alam mo ang salita ng Diyos. God is so generous. Amen. Generous ang God na magbigay kung anong pangangailangan mo. Kaya lagi kong sinasabi, wag po tayong manghihina ang kalooban natin kung sa mga senaryo, pagkakataon na wala kang pera, na humingi ka ng pera, hindi ka binigyan ng pera. Dahil alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Baka alam ng Diyos na ang pangangailangan mo hindi pera. Dahil ang tao, kahit bibigyan mo ng 1 milyon, 2 milyon, hindi yan nakukontento. Baka gusto lang ni Lord na i-develop sa inyo or i-develop sa atin ang totoong kayamanan na kinakailangan natin. Kayamanan na talagang bound to eternity. Kasi alam ng Lord na kapag ka nag-bless ka, mabuti na lang dito yung mga blessings, yung mga taong binibless natin ay lalong bumabalik, lumalapit sa Diyos. May mga taong hindi na-prepare ang heart kapag ka na-bless, nag-iiba din. Iba din. Diba? So, guidance and revelation. In Matthew 1:21, Matthew 2:13, makikita mo na ang anghel ay kinausap si Joseph. Bakit kailangan niya kausapin si Joseph? Kasi iba ang tumatakbo sa isipan ni Joseph. Kakulang kasalungat sa kanyang ginagawa. So, kala natin, di natin madadaya si Lord, ha? Iba yung tumatakbo. And God meet the need of Joseph to fulfill the dreams, all the purpose for Mary's and Jesus' life. So kinausap si Joseph para hindi yung matuloy yung binabalak niya na patalikod niyang i-divorce at lalayasan or hihiwalayin niya si Mary. So the guidance and the revelations of the Lord is what we need when we do not know what next. You read the Bible. Revisit your Bible. Do not rely on the mga shared posts. Do not rely on the reels of other people. Just have your personal connection with the Word of God. That's why in our discipleship, we train our mind to take a look at the context, at the passage, at the construction of the grammar. You do not need to fill in anything. Just read it. Hallelujah.
The correct principle of reading. Do not think that you read because kailangan ko mag-sermon, kailangan ko mag-share. Hindi po, basahin ang salita ng Diyos dahil ito po ang liham ng Diyos para sa atin. Minsan, hindi natin ramdam ang pagbabasa ng Bible kasi pagpitik ng umaga, busy na po, pumapasok na ang mga schedules natin. Tandaan po natin, if we are fully blessed and faithful to God, do not let the book of the law depart from you because this will make your life successful. Joshua chapter 1 verse 8. Do not turn from the left or to the right. Look at the book because this was being tested and proven. And what we read in the Bible as this time is a testimony of the power of the Word of God that they live, they experience, they follow, and even to us. Hindi na siya bago. Naranasan na nila to. Subok na nila to. Kaya tayo, mararanasan din natin to kung alam natin ang tamang prinsipyo at lumapit sa kanyang salita. Dahil this is our guidance and He will reveal to ourselves. Part of that testimony na lang yan, ako pag sinabi ko, pag pupunta ako sa Psalms, iniisip ko na parang hindi ba ako magkaka-Alzheimer's kasi parang weakness ko ang pag-memorize. So, kailangan mo mag-memorize para ma-practice. Kailangan ko mag-oral recitation para ma-develop ko. Kasi, you know, when you are increasing in age, hindi totoo yung increase in wisdom. Wisdom can be developed into yourself while you are growing older. So, dinidevelop ko, tinitignan ko, minimemorize ko. So, pagbasa ko Genesis, ano yung mga highlight doon, yung Exodus, you know, mga highlight doon. There are times that parang grabe ba yung pressure, grabe yung panic ko, hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, I hate this. Sabi ko, ayoko na ito, Lord. Then speak to me, comfort to me, Lord. Hindi ko alam kung anong babasahin ko sa Bible. Kailangan ko ikaw ang mangusap. So parang hindi naman ako nagpipilit. Parang tuloy lang ako sa normal routine in the morning. Then yung cellphone ko, maganda lang yung may mga cellphone kasi ando doon yung apps, nag-flash ang Word of God. Pagtingin ko ng ganyan, walang book, walang verse, parang binasa ko lang. Sabi ko ba, parang tamang-tama to sa akin ah. Ito yung pinagpe-pray ko, Lord, ito yung tama. Sabi niya, what can a mortal man do to you? Parang sabi ko, alam mo Lord, yung takot ko yung tao. Kasi natatakot ako magkasala sa'yo. Hindi ako natatakot sagutin dahil alam ko kung ano yung tama at ano yung mali. Kaya lang natatakot ako, baka magkasala ako kasi hindi ko mahawakan ba yung temper ko at maaari yung katotohanan na pwede ko sasabihin, hindi matanggap. So sabi ko, Lord, salamat. And it's true that God see you through all the season and through all the storms. And sometimes, God is really interested to you than your need. You hear me? Interesado ang Diyos sa iyo kaysa sa mga pangangailangan mo. Dahil ang mga pangangailangan, nilikha yan ng Diyos, provided na yan when He created heaven and earth. Bago niya nilikha ang tao, lahat andyan na. The tubig, the ilog, everything, the forest, the last creation ng God is man. Hallelujah. Kaya maling-mali po nahahabulin natin yung pangangailangan. Kasi ang pangangailangan po, kung titignan po natin, hindi naman po ako ipokrito na hindi ako nagsasabi, hindi ako nangangailangan. Pero sa age ko po, sa paglilingkod, mapapatunayan at papatunayan ko ulit that in every need, God is always faithful to supply that need as long as He is more interested in you than to that need. Amen. Kasi tayo yung kanyang masterpiece. Tayo yung kanyang mga ipinagmamalaki. God is a good stage production. Yung parang, alam mo, yung mga choreographer ng mga sayaw, yung mga pageant organizer. God is more than that.
Paano kaya kanyang bihisan sa takbo ng season? Tama po? Kaya pakatandaan po natin, what will ever happen in this 2024, God never changes. Wala po siya, hindi po siya nasa Pandora's box. He revealed Himself to us. Nasa atin lang po kung kakausapin natin siya o kung ipaprioritize natin siya. That guidance and that revelations of Joseph brings obedience. So, that faith produces obedience. In Luke chapter 2 verse 13, si Joseph na ito ay hindi siya yung Joseph na anak ni Jacob. Magpinsan po sila ni Joseph ni Jacob. So, he is the son of Heli. Joseph trusted in God's wisdom and provision for the unknown. He trusts God's wisdom and provision from the unknown. Bakit po? Kasi umalis po sila, hindi kasi ako nakapunta talaga ng Israel, pero kapag na panoramic view mo siya sa Google, aalis sila doon sa pinanganakan at pupunta sila doon sa Egypt. So doon sila mamuhay. Ibig sabihin nun, hindi niya dala ang kanyang connection, hindi dala ni Joseph ang kanyang connection, hindi niya dala ang kanyang trabaho doon, lahat ng resources niya hindi niya dala dahil patago lang silang umalis. So, hindi nila alam kung paano magsimula doon sa bagong lugar na yon. And that obedience, nagtiwala si Joseph na mamuhay sa kung anong resources ang ibibigay ng Diyos sa kanila. Di ba mahirap po yung magsimula ka sa bago? Di ba mahirap po ang mamuhay ka sa wala kang kakilala, wala kang kamag-anak, walang may mag-o-offer sa'yo ng trabaho, walang may nakakakilala sa'yo? Mahirap po. So dito pinatunayan ni Joseph at ni Maria na sa para maganap ang kalooban ng Diyos, kailangan nilang iwanan ang mga comfort nila sa lugar na kung saan sila lumaki. Pumunta sila doon. So, panglima, matatapos na. Yay! Joseph, rest. Ito yung pinakamatindi, yung rest. Yung niresgo ni Joseph para maghanap ang kalooban ng Diyos. This story of Christ's birth is malayong malayo sa sinisilibrar ng kultura ng society na Christmas. Dahil ito po, kung ang pagkapanganakan ni Kristo ay realidad sa buhay natin. He lived by His means. Paano po? Kahit hirap na hirap si Joseph, wala siyang trabaho doon. Iniwanan niya ang carpentry. Kahit sabihin mo si Joseph is the son, si Jesus is the son of carpenter, di ba? Kasi si Jesus, parang totoo talaga, parang Palestinian Judaism siya. Hindi siya pure Jew. Kasi pinanganak siya, ang religion nila is Judaism. So, kaya sa mga Diyos, parang siya yung rebelde. Parang kakaiba din. If you study culture, history, and the culture ngayon, maa-appreciate nyo po lalo na itong Christmas na ito. Hindi naman to Christmas ay the birth of Christ supposedly. I-google nyo na lang kung paano natawag Christmas. Pero ito lang yung nakita ko, mga simpleng bagay na pwede nating mapanghuhugutan ng ating prinsipyo sa buhay. Ito yung risgo ni Joseph. He lived by his means. Paano natin nasabi na he lived by his means? In Luke 2:24, tignan natin. So they offered the sacrifice. Tignan mo yan ha. Ang faithfulness ni Joseph. Nagpatuloy siyang magbigay at mag-offer ng kinaugalian sa kultura na yon. Required in the law of the Lord, either a pair turtle doves or 2 young pigeons. Ang status symbol ng status mo sa buhay, nagre-represent doon sa offering mo. So, kung nakita ninyo ang movie, na ano ang title ng movie na yung bata na naiwanan siya ng mga magulang niya, Home Alone, it talks about turtle doves.
binigay sa kanya ng homeless woman na gift. So ang turtle doves, nagre-represent siya ng mga pet siya ng mga homeless, ng mga mahihirap. Pero sa totoo lang, hindi siya mahirap noon. Kasi ang business industry niya, mas matindi. Kaya siya ayaw niya ng iskandalo kasi iniingatan niya rin ang kanyang reputation in business world. Pero pagdating doon na sinunod niya ang kalooban ng Diyos, take note of this. Because there are people that I heard na nung hindi pa kami born again, ako, ang gara ng dating ng business namin, ang gara ng pera. Naku, papasok dito, pasok doon. Nung na-born again na kami, kung saan pa, doon kami na parang kakapiranggot, parang hirap na hirap kapasukan ng pera. I heard those people na nag-backslide ng mga negosyante dahil sa mga ganong senaryo. Ganon yung pagkaka-interpret nila. It could be true. Bakit? May paglilinis ang Diyos at may pag-aayos. Dahil siya ang Diyos na marunong magbigay sa kung anong nararapat at dapat maintindihan ng tao kung anong ipagmamalaki mo. Kasi gusto ng Diyos na magiging ipagmamalaki natin eh. Sabi ng Lord, ano ipinagmamalaki mo? We will see. So may paglilinis din, may pag-aayos din, at minsan may pag-reshuffle din. Ito silang dalawa na to, nilinis talaga sila ng Diyos. Tignan mo hindi sila kilala doon. Hindi nga sila pinapasok sa mga sa mga hotel because everybody is full of room. Ano lang naman sila? Ano yung sinasakyan nila? Camel. Na nag-trip lang sila, trip to Jerusalem. At wala silang kadala-dala kasi nga patagong nag-exit. So pagdating doon, siguro dina-downlock din sila. Hindi sila nakapasok sa hotel dahil punong-puno. Saan sila nagpatuloy? You see that? Because it's a status symbol din sa kultura ng mga panahon. Hindi ka mukha ngayon na kahit wala kang booking. Pag VIP ka, pwede kang bibigyan. Di po ba? Kahit wala kang available na documents, kapag kilala ka, ito big time to, generous to, sige, kaya natin arrange, even in the plane ticket, sa mga flight, sa mga hotel, sa lahat ng bagay, kahit sa pilahan sa LGU. Kapag kilala ka, yung papel mo laging nakaunayan. Pero kapag ikaw hindi kita trip, ilabagay ka sa kailaliman. That is our world today. At hindi excuse dun yung dalawang ito na nagtupad, nais tupadin, at nais gampanan, at nais ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Nagtiis din po sila. Nag-suffer sila. So walang pumuntang makikipilis na bidad. Diba? Walang makikiharana. Walang makikiabot ng ampaw. Walang umabot. Kasi nga, hindi sila dun kilala. So, nagrisgo talaga sila ng kanilang buhay. Alam mo yun, saan binalot yung story? Sa pasabsaban, nakahiga lang doon. At saka, sino yung kasama nila? See? Walang ipinanganak na mahirap ngayon na ganun ang kalagayan. Kahit mahirap ka, kahit nanganak ka sa public hospital, yung balot ng lampin mo, bird's eye. Kung ayaw mong umiri, magpasiis ka. Kasi ang dami namang hingian ng tulong. Walang may nangyayaring ganun. Kasi po, ibang-iba ang chronos time natin ngayon kaysa sa kapanahunan ng kanilang batas. Naintindihan po ninyo? So, ang story of Christ's birth is ibang-iba po sa pinapakita ng mundo sa atin ngayon. At maaaring kahit nasa Christian family circle po tayo, hindi po maiintindihan ng mga huling anak natin. At ito po, because of this ignorance, tayo na mga magulang, we come into the point that we also pressured to offer what the world is offering to them. Tama? O di po ba? So, yung in-offer nila is yung pig yun o yung turtle dove.
Pero tinanggap pa rin yun ng Lord. Nag-offer pa rin sila. Kahit nakikita mo and God see them. So makikita mo, today, we parents, we grandparents, in this season, in every occasion, it is true that we feel sorry because we also wanted to offer to our loved ones the things that some offers. The things that their friends offers, have. Yung mga nakikita nila sa kaibigan nila, sa kamag-anak nila, and it is true that we feel sorry. So, this will bring pressure to us. Look at that. This will bring pressure to us to sometimes spend beyond our means. The rest that Joseph did is they live according to their means. A faithful person who has faith in God will know how to live by his means. Wala po tayong pabonggahan effect. Wala po tayong pasosyalan effect because we know already who we are, our worth, our value, and you do not need the opinion and the appreciation of other people who are mga fake praises. Mga gustong-gusto ka lang kapag ka, maalwan ka, ninong ka ng bayan. Kapag ka generous ka. Kung ikaw kaya yung walang-wala, di ba mag-iisip ka, saan na kaya yun may 100 na mga tinulungan ko? Ni isa walang bumalik sa akin kahit man lang sibuyas. Alam mo yun? If we do not know who we are, kindness over pressure, kindness under pressure, courage over fear, guidance and revelation, obedience, and rest. Kapatid, itaga natin to sa isip natin para hindi po tayo mag-offer ng false hope dito. That kung na kay Lord ka, the Lord will bring more prosperity and abundance. What if kung hindi? Tatalbog ka. Because we always know, kung narinig yung mga preaching ko dito, there are things that beyond our control. But we can always excel in the things that is under our control. Amen. Yan po mga lecture ng mga counselors that we are not offering false bridges of hope. We are dealing the realities and sometimes we escalate the issues so that you better prepare yourself and dig out to the source of your faith, which is the Word of God and the God of the world. The Chronos season. Enero pa lang, puno-puno na yung mga trabahuin, punong-puno na ng gastusin. Bunggang-bungga tayo sa New Year para salubungin ang taon ng maraming mga pagsusunugan ng pera para makakita ng mga kumukutitap. Maganda naman po yun. Mga kumutitap, kung business sector ka, just do it. Para maraming umambon sa iyo ng negosyo mo kasi maraming manonood. Pero kung simpleng tao ka lang naman, just better prepare for the whole year because we do not know if pandemic will strike again. Magtanim. Kung ako lang may lupa, magtatanim din ako. Kaya lang wala eh. So, sabi ni Pastor, mag-ipon-ipon ka. Huwag ka order-order ng Shopee. Minsan ka lang mag-order, na-scam ka pa. Sabi ko, hindi naman ako mabili ng hindi ako mabili ng damit. Sasabihin nyo, yung mga damit ko, ito, mga 3 years ago na to. Yung pinipili, yes, totoo. Yung mga pinipili natin damit, yung mga damit for all season. Huwag kayo sumunod ng mga uso-uso na pagkatapos niyan, yung mga color of the year, maganda din yun. Pero who make them and give them authority to declare that is the color of the year? Diba? If you know
what is good for you, then you have your color of the year. Amen? Sinasabi ko ito dahil ito yon. The application is, ito pala. Sometimes we spend beyond our means. My prayer and my desire also for all of us is to reflect on what God can do and direct us. And then we will act to obey. As an application as the year change and about to end, let us i-account po natin yung mga whole year natin na mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. May mga journal po kayo, how God answer your prayer, ano yung mga pressures na dumating, ano yung mga luha, ano yung mga tensions, ano yung mga away na mga nangyayari dyan, ano yung mga tampuhan dyan, ano yung mga sinasabi mo na parang hindi na ako aabutin ng matapos yung taon. All of those, kung nare-memorize po ninyo, then let us all account on it. And do the scaling sa buhay natin. Ano ba? Ilang percentage ba ngayon yung paglilingkod ko, yung pagmamahal ko sa Diyos? Ilang porsyento ba, Lord? Sana ma-increase man lang kahit 1%. Di ko naman sinasabing 100%. Kahit ma-increase siya, kung may 90% ka, kahit ma-increase siya ng 1%, may 91 po tayo. Para mailagay po natin unang-una po sa ating pamamahay. Pangalawa, sa komunidad po natin. Ito yung application po natin. Number 1, let us increase our faith. Increase po, let us pray, Lord, increase my faith. Because that faith will increase your resources by risking more opportunities to enlarge, to improve, to develop, to be innovative. Hindi lang kay-amo. Okay? Hebrews 11:3 and Hebrews 11:6. Idagdag ko po dyan ang Hebrews chapter 6 verse 10. Mga prescription ninyo yan. I-take home ninyo sa bahay ninyo. Kung may panahon po kayo magbasa, basahin po ninyo. Then, let us become more courageous in taking rest for God's kingdom. Kung medyo matapang-tapang ka na, tapang-tapangan palalo. Then, let us more asking of His guidance. Kung alam mo na nakasama mo si Lord, more asking of His guidance and His revelation amidst confusion and distraction. May mga confusion tayo, Lord, kalooban mo pa ba to? Tama ba itong ginagawa ko, Lord? Di ba, Lord, sabi mo ganito? Dumarating tayo sa mga point na ganyan. So amidst of it, let us seek God. Seek the Lord while He may be found. In the middle of distraction. Kasi hindi mo alam yung mga araw. Ngayon, hindi mo lang alam. Linggo na, bukas, Lunes na, may pasukan na naman. At hindi pa dumating ang January, ang dami ka ng mga nakalinyada na mga gastusan. Tama po? So walang new. May new po ba? Walang new doon. Let us become more obedience. Increase our obedience. It is because there are still tasks and work to be done regardless of the seasons. And we will act on the chronos time of God, wherein we can always say, hindi lang sa kanta, in His presence. In His presence, there is fullness of joy. Kahit naiiyak ka at nangangatog ka, basta kasama mo ang Diyos, there is fullness of joy. Mapapaiyak ka sa kabutihan ng ginagawa ng Diyos. Let us all stand and let us read aloud together. We will read aloud the scripture. Read aloud the scripture that it says in Isaiah 55. Ayan po. Read it aloud and let yourself hear. Basahin mo yan bago maghiwalay ang taon, bago kayo magselfihan, bago kayo magputukan, sabay-sabay sa family at i-reflect natin ang salitang ito. Sabay-sabay. My thoughts are nothing
like your thoughts, says the Lord. So, i-account mo, iniisip mo, i-account mo yan, at hiniin mo ang kaisipan ng Diyos. 9, for just as the heavens are higher than the earth, so my ways, i-underline niyo yan sa Bible, yung kapamamaraanan ko, my ways are higher than your ways. And my thoughts, sino yung kinakausap niya? Ang kaisipan ng Diyos at ang kaisipan natin. My thoughts are higher than your thoughts. Where once there were thorns, cypress trees will grow. O ayan, kung mga dumating yung mga tinik at mga higanting puno, tumubo, yan, myrtles will sprout up. These events will bring great honor to the Lord's name, and they will be an everlasting sign for His power and love. Sige pa, 9 to 13 yan. Bakit may skip sa number 10, 11 to 12? Hindi nyo pa rin na-pick up ang mga line-up ko. Pag sinabi kong 9, hindi yan kailangan na skip ninyo 9 to 13. Know my thoughts as well, my dear, mga staff, mga tech team. Thank you anyway. For just as the heavens are higher than the earth. So sige, number 10. Sinasabi doon, for my word, dire-diretso yan, 10, 11, and 12. So, kung ang ulan, ay, di ba? Sinasabi niya ay bumabagsak mula sa langit at pumupunta sa lupa at nagpapatubo ng mga halaman. Hindi siya bumabalik. So, ganyan din ang kanyang mga salita. Hindi babalik sa kanya na walang tinutupad or ginaganap. Huwag po natin itong kalimutan. Ito, saan dapat ibagsak ang salita ng Diyos? Sa mga anak po ninyo, kayong mag-asawa, gumawa kayo ng family devotion, family altar, bago magkanya-kanyang buhay. Isang bahay nga tayo, isang bubungan nga tayo, may sarili tayong mundo. Sinasama natin sama-sama kapag may Pasko at may panahon. Hindi rin po sama-sama dahil may mga kanya-kanyang kasama ang mga anak, si nanay, si tatay. Ang mga anak may kanya-kanyang kasama sa iisang higaan. Saan po natin? The revelation is this. Itanim dapat ang salita ng Diyos sa pamamahay sa mga anak. Hindi sa isang beses lang. Mamayang gabi po, alam ko excited tayo sa mga handaan natin. May I suggest, baka pwede lang po, baka pwede po nating subukan na iparinig po, kahit sa mga batang makukulit, read aloud the Word of God. Recite it in the home. Recite it from the lips. Dahil naririnig mo, it will accomplish much. Huwag nating dinidiscredit yung mga makukulit na bata na takbo ng takbo. Darating ang panahon na kapag silang niyayaya ninyo, hindi nyo na sila mapapasama sa inyo. Dahil hindi na-founded sa tamang puntahan. Dapat na-instill na nakapaglinggo sama-sama. Kapag ka-New Year sama-sama, we read aloud the Bible. So, andyan yan sa Isaiah chapter 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Amen po. We will go out in joy and peace, manifesting joy in His goodness, rejoicing in God's faithfulness in our life. Let us more increase faithfulness in putting the Word of God in our children's mind. Mga young people, mga bata, let us pray together that the birth of Christ, it will start from the father, from the mother, down to your children. It's a family. Dahil walang ministry na please, una-una, let us faith. Hallelujah. May kakantahin.
Thank you, Jesus. This is our year-end message. And as we took home what we learned from the message from the Word of God, i-establish po natin ang devotions. When the music fades, all the strength's away, and I simply come, knowing just to bring something that's more that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the waitings of me. You look deep into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Today, God, as we give an account to the whole year of the good deeds na ginawa ng iglesyang ito, na ginawa ng mga lingkod mo, maraming salamat, O Diyos, na patuloy kaming humihingi sa iyo na dagdagan mo pa ang aming pananampalataya at patuloy mo kaming gabayan. Bigyan mo kami ng katalinuhan na hindi po kami lalabas sa perimeter ng iyong pag-ibig. Because naniniwala po kami that we are blessed and we stay in that blessing. And as we stay in that blessing, we will take courage, we will take disobedience, we will increase the risk that you are putting along the way. Because we all know that all things are possible to those who love God. Na kahit anuman ang mga kaganapan na mangyayari, kapag ka ang iyong salita ay nangusap at naghayag ng iyong kalooban sa aming mga puso't isipan, ito ay aming pagsasaluhan sa aming pamamahay, sa aming mga anak, para lalo mong nakabantay kami, Panginoon, sa iyong pagbalik. Kung ikaw ang Jesus na ipinanganak, nagbigay ka ng tanda na ang manliligtas, ang tagapagligtas ay naipinanganak. Same din sa iyong pagbabalik. Bibigay ka rin ng mga tanda na ikaw ay malapit ng babalik. Hindi po kami padadala sa aming paligid, sa aming society, sa sinasabi ng mga social media, dahil alam ko, Diyos, that the devil is working more and more to deceive your people. But I ask for the anointing of the Holy Spirit to guide us as we seek the wisdom from the Word. You will not lead us astray, because when the Holy Spirit comes, as you say, Jesus, He will bring us and lead us into all truth. Maraming salamat, Lord, na pinagpala mo kami sa pamamagitan ng pagbigay mo sa amin ng iyong kaisang-isang anak na si Jesus. At patuloy naming sinasaliksik ang mga salitang ito, na lahat ng mga kasulatan mula sa lumang kasulatan hanggang sa kapahayagan, ito po ay nagtuturo sa iisang Diyos na nangangalang Jesus, na ito ay ipinanganak at ito ay muling babalik. At itong Jesus na nagpakamatay para sa aming mga kasalanan, dalangin ko, Diyos, na patuloy mo kaming linisin. Patuloy mo
mong linisin ang aming puso't isipan upang ang iyong kaluwalhatian ay maihayag sa bawat ginagawa namin sa loob ng bahay at sa labas ng aming mga tahanan, sa aming mga salita, sa aming mga ginagawa at sa aming mga binabalak. Harinaway, malulugod ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ang iyong kapayapaan sa buong taon ay lalo naming mararanasan. Ang iyong pagpapala, patuloy ang kalakasan, ang pag-i-expand mo ng aming katalinuhan at ang pagbibigay mo ng kakayahan sa bawat isa sa amin upang to produce wealth ay patuloy naming inaasam at raranasin, Panginoon. As ang lahat ng iyong mga lingkod ay nagsasabing, mangusap ka, O Diyos, at kami ay makikinig. Pagpapalain mo nawa ang iyong mga salita at ang lahat ng mga napagpala at handang-handang tumagang ay magsabing, thank you, Lord. Thank you, Lord.